So yun, kailangan natin linisan yung bottom bracket bago natin lagay yung So gagamit ako ng gasoline para linisan yung loob ng bottom bracket. So yan, ito yung bottom bracket na ipapalit natin, no? Mas magaan siya kasi sa dati. So may built-in na siya na na thread locker, pero linisin natin to. So yung sa right side naman, sa left side naman kailangan natin ikabit. So nilagyan ko ng thread locker ito kasi para sa may laban siya para sa vibration, no? So most commonly is napupunta ang pinakabigat dito sa bottom bracket kasi ito yung pinakasinasakyan natin or tinatapakan or lahat ng pressure kasi is napupunta dito sa bottom bracket. Kumbaga weight transfer niya, no? So alignment lang. Bottom bracket niya. Okay na yan. So kabit na natin yung crank. So yan, kakapit natin yung crank na gas na gas pa. Yun, smooth lang, smooth na ganyang driver, no? So babayip lang natin yung excess na grasa dito sa sa punasan natin yung excess na grasa nung bottom bracket. Linisin lang natin, no, para so yung pupunasan lang natin yung spline. Make sure kailangan malinis yung spline, no, kasi ito yung pinaka kinaagatan ng mga left crank arm, no. So huwag yung kakalimutan maglagay ng dito ng thread locker. Although hindi to thread, pero makakatulong to para hindi mag-wear down yung spline. So malaking tulong tong thread locker na to. So ito talaga nilalagay ko, no, pag maglalagay ako ng bagong thread, lalo na kung hindi naman to madalas sinaservisan. Yan, lagyan na rin yung thread yung ibang side, paikot para mas maganda, baga mapunan yung spline. So yung mga ibang mekaniko ng bike is hindi gumagamit na ito, then suddenly babalik yung customer, nasira yung thread. Well, yun nga, hindi naging firm yung thread kasi gumagalaw yung thread, and then yung attachment na ginawa nila, left crank arm. So i-attach natin yung left crank arm. Yan, nag-attach na siya. Tsaka natin ibababa yung tab. Yun, basta na ibaba na yung tab, no? Tsaka natin ipitan yung crank by 5 millimeter na Allen.
So make sure na para sila, no, para sila nung pressure or ng pagkakaipit, yung torque. Importante yung torque dito eh. Basta wala lang kalog yung crank. Yan, wala lang kalog yung crank. Yan ang maganda dyan. Tapos kakabit na natin itong end cap. Okay na siya. So hindi na kailangang higpitan. Okay na yan. So yan, tapos na yung ating pagpapalit ng bottom bracket. So yan, natin yan yung bottom bracket dyan. Check na natin, align na. So wala siya nagiging problema sa alignment, no. So okay na yan. So yun lang, maraming salamat.